Chapter 2. Aris' Point of View. Linggo, as usual, dahil wala akong pasok, late na ako nagising. 11:11 pasado na mag-decide akong bumaba ng silid. Pagkababa ay dumiretso ako ng sala para tignan kung may bagong diaryong i-deliver. Fortunately, kilala na ako ni Nana and she always makes sure na may daily delivery ako ng newspaper. Kaya hindi na ako nawawalan ng dyaryo everyday. Call me old school. Pero hindi kumpleto ang araw ko kung wala akong nababasang dyaryo sa umaga. Wala lang. Siguro dahil na rin sa profession ko. As a law professor, it's a must to be updated sa current events. And somehow, it helps me to improve my way of teaching. Paupo na ako ng sofa para simulan ng basahin ng dyaryo nang may mapansin akong kakaiba sa sala. Usually, sinasalubong ako ni Nana kapag nakababa na ako para alokin ng kape. But now, parang wala siya sa paligid. Then suddenly, I heard a faint voice coming from the outside of the house. Nilingon ko ang terrace na karugtong ng living room, kung saan dinig ko ang tila boses ng isang babae at ng isang bata. O siya, magbabay ka na sa mama mo. Dinig kong wika ni Nana kung kaya't agad ako napatayo at tinungo ang slide door na naghahati sa terrace at living room. Mula sa kinatatayuan ko, natanaw ko si Nana karga ang batang anak ng pamangkin niya. Sa tabi naman niya ay ang isang babaeng naka-formal dress. Nasabi kong formal dahil naka-blazer ito at miniskirt siya. Nakapusod na maayos ang buhok at naka-makeup. Then I notice her face is quite eye-catching. Hindi dahil sa makeup niya, but how she smiles so sweetly. In short, she got a very charming smile. And honestly, she's pretty. Na kahit sa malayo, hindi may kakailang may tsura ang babae. Actually, the more na tinititigan ko siya, the more na naihahambing ko siya sa itsura ng pamangkin ni Nana. Then, it hit me. Wait, don't tell me na siya yung pamangkin ni Nana. Babay po, Mama. Uwi ka na maaga, ha? Dinig kong bilin ng bata sa babaeng yon. Then eventually, confirm my thought about her. Siya nga, but she looked different today. Tingin ko mas bumata siya kaysa sa huli kaming nagharap. O baka naman dahil gabi na magkita kami. Sandali, ano nga bang pangalan ng babaeng yon? Matiim kong sinundan ng tingin ang babaeng yon hanggang sa makalabas ng gate. At nang mapansin ko na pipihit na pabalik ng bahay si Nana kasama ang bata ay mabilis akong bumalik ng upo sa sofa at kuno'y ipinagpatuloy ang pagbabasa ng dyaryo. Aba, nakababa ka na pala, Aris. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Nana sa akin pagkapasok nito sa sala. Kuno'y gulat naman ako na paangat ng tingin. At pag ano'y binaba ang hawak na dyaryo para harapin sila. Ngayon lang. Bakit nasa inyong batang yan? Pinaiwan muna sa akin ni Carmela, gawa na may pupuntahan siya. Oh, so Carmela pala ang pangalan niya. Saan naman siya pupunta? At parang ang tagal niyang mawawala at pinaiwan pa niya ang bata sa inyo. May interview siya ngayon, baka abutin siya ng hapon. Sa BGC pa yung lugar ng interview. May kalayuan kung kaya pinaiwan muna sa akin si Cedric. Malayo nga yun. Kaya pala nakaayos siya. Hello po, Sir Aris. Okay lang po ba dito muna ako sa inyo habang wala po ang mama ko? Anong bata sa akin? Yeah, sure. Ayos lang. Basta wag ka lang malikot. And makinig ka lang lagi sa sasabihin ni Nana. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes po. Nasisiyahan na napatango ako. This kid is really something. Matalino. Cute din gaya ng ina. Sandali, papakainin ko lang si Cedric sa kusina. Hindi pa kasi ito nanananghalian. Ikaw, gusto mo ba ng kape? Alok ni Nana sa akin. Sige po, pero asikasuhin niyo muna siya. O sige, sandali lang at babalik ako. Ilang sandali lang ang lumipas at binalikan na ako ni Nana, dalang isang tasa ng kape. Nasaan yung bata? Tanong ko. Naku, ayaw kumain, busog pa raw. Ayun, dinala ko sa entertainment room. Pinanood ko ng cartoon para malibang. Baka kasi hanapin ng ina, mag-iiyak. So, is she a single mother? Pasimpleng tanong ko. Oo, pero dati nang may asawa yan, namatayan lang. Oh, so, she's a widow? Ang bata naman niya. Ay oo, bata pa yan, nasa 25 lang. Maaga kasing umibig ang batang yan. Pagka-graduate ng college, nakipagtanan sa nobyo. Ayun, nabuntis ng di oras. Pinakasalan naman ng lalaki, kaso hindi naging maganda ang kinalabasan ng pagpapakasal nila. Kapwa di magkasundo ang mga pamilya nila. Lalo na sa parte ng asawa ni Carmela, matapobre kasi ang mga biyenan niya.
Hindi nila gusto si Carmela simulat sa pool, lalo na nung nakatira si Carmela sa poder nila. Kaya naman nung mamatay ang asawa ni Carmela, doon na lumabas ang tunay na masamang ugali ng mga to. Paano naman namatay ang asawa niya? Ungkat ko. Ang pagkakaalam ko, namatayin sa trabaho. Si Man kasi yon. Nung huling sampa niya, nagkataon nagdadalang tao pa si Carmela. Kaso bago pa makapanganak si Carmela, binalita ng biyenan niya na lumubog daw ang barko na sinasakyan ng asawa niya at hindi na nakita. So, inassume na nila na namatay yung tao? Bakit? Nakita ba nila yung katawan? Yan ang hindi ko alam, pero may pinakitang death certificate yung biyenan niya. At ang sabi doon, nakita raw ang bangkay. Kaso dahil sa hindi nila makilala, pinag-cremate na lang. Napahilot ako ng baba. Paggamang kaduda-duda, hindi na ako nag-aksaya ng panahon na magtanong. Masyado ng pribado ang tungkol sa bagay na kinukwento ni Nana. I think hindi na proper kung mag-usisa pa ako. Though, medyo nakaramdam ako ng awa sa mag-ina. Ayon pa kasi kay Nana, nakaranas ng pagmamaltrato ang mag-ina sa kamay ng mga biyena nito. Pati bata dinamay at pinagbintangan na hindi tunay na apo. Thinking na galing sa ibang lalaki ang bata at hindi sa anak nila. Hindi ko alam, but after hearing it, kahit hindi ko sila katugo, tila masyado ako naapektuhan at biglang na high blood ako ng di oras. But then, sa kabilang banda, I must admit na humanga ako sa ina ni Cedric. In spite of her young age, nagawa niyang tumakas at tumayo mag-isa para sa anak. A kind of bravery na bihira lang makita sa mga babae ngayon. After a while, kumain na rin ako ng lunch. Bago ako umakyat ng kwarto para mag-asikaso ng mga lesson plan, ay naisipan kong silipin ang batang iniwan ni Nana sa entertainment room. Nakita ko siyang tahimik na nanonood kaya pinabayaan ko na lang. Sa kwarto, I was about to open my laptop para simulan ng homeworks ko. Nang biglang tawagan ako ng isa sa mga co-professor ko, si Darwin. Yes, what's up? Napatawag ka? Sagot ko sa phone. Hey, sa tono ng pananalita mo parang hindi mo alam ang rason ng pagtawag ko. Huwag mong sabihin na kalimutan mo nang may lakad tayo ngayon. Lakad? Saan naman yan? Shit, sabi ko na nga ba? Wala ka na namang natatandaan. Tonight is Francisco Bachelor Party. Nakalimutan mo na ba? Napatapik ako ng noo. Yeah, I remember. So ano, natahimik ka? Tanda mo na? Yeah, but kailangan ba talaga sumama ako dyan? Wala kasi ako sa mood ngayon. Stop that stupid ahlibay. Inaasahan niya na pupunta ka. Baka gusto mo sugurin ka ni Francisco dyan sa bahay mo. Kabiling-bili ng pa naman niya na dapat kumpleto tayo sa party. Tapos sisirain mo? Brad, minsan lang ikakasal yung tao. Abay, huwag ka naman maging killjoy. Napabuga ako ng hangin, so kailangan talagang konsensyahin ako. Kung bakit naman kasi kailangan ganapin pa sa bar ang bachelor party kung pwede namang sa bahay nila mismo. Ang pinakaayaw ko pa naman ay ang amoy sigarilyo ng bar at ang ingay. Call me an introvert pero hindi ko talaga forte ang mag-bar hopping. Pero nakapangako na kasi ako. At ito lang ang unang pagkakataong humingi ng pabor si Francis. At ikakasal kasi siya kaya mas lalong hindi ako makahindi. Oo na. Sam, may magagawa pa ba ako? Pero sandali lang ako, ha? Yeah, sure. Basta magpakita ka lang, okay na yon. So ano, kita na lang tayo sa bar? Sandali, saang bar na nga ba yon? Sa BGC yon. Sandali, isasend ko yung location. Okay, isend mo na. Okay, isend mo na para malaman ko kaagad pati oras. Yung totoong oras, ha? Ayoko maghintay doon na matagal. Kilala ko kayo, ang hilig sa Filipino time. Napabunhalit siya ng tawa. Panay ang tingin ko sa suot na relos. Mag-aalas 8 na ng gabi. Pero nandito pa rin ako sa bar. Hindi ko inasahan na ang planong interview lang sana ngayong araw ay magiging unang araw ko na pala sa trabaho. Ayon kasi kay Tanya na siya nagpapasok sa akin, kailangan daw nila ng waitress. Kaya matapos akong ma-interview ng manager ay ora mismo nila akong hinar at pinagsimula. Actually, hindi naman masamang pinagsimula nila ako kaagad kahit hindi pa ako prepared. Ang totoo niyan, masaya pa nga ako dahil agad-agad may bayad ng araw ko. Ang problema lang, hindi ako nakapagpaalam kay Chang. Iniisip ko yung anak ko. Baka hanapin ako. Dahil lang sabi ko ay sandali lang ako mawawala. Pero nandito na ako eh. Magpapaliwanag na lang ako pag uwi ko. Isa pa, pinangako naman ng manager namin na dahil maaga ako nag-start hanggang alas 9 lang ako ngayong gabi. Pero sa susunod, gagawing alas 12 ang duty ko. Bagay na medyo pinag-alangan ko.
Masyado na kasing gabi yon. Problema ko yung sasakyang pauwi. May inalok naman tirahan ng manager namin na malapit sa trabaho. Still, hindi pa rin ako kampante. Iniisip ko kasi si Cedric. Sino magbabantay sa bata kung wala ako? At least, kung malapit sana ako sa tirahan ni Chang, pwede kong ipaiwan si Cedric sa kanya. Kaso, nagkataong ang layo ng workplace ko. Parang hindi yata pasok ang trabahong ito sa setup naming mag-ina. Sa totoo lang, medyo sumakit ang ulo ko sa isipin yon. Tuloy, parang gusto kong mag-back out. Pero nandito na ako eh. Pagtsatsagaan ko muna. Maghahanap na lang ako ng iba pag may time. Total, may 2 buwan pa naman akong palugit sa bahay ni Sir Aris. Siguro naman, sa 2 buwan na yon, may mahahanap akong trabahong malapit kina Chang. Pasasaan ba't makakalagpas din ako sa problemang ito. Tiwala lang kay Lord. Huy, Carmela, ayos ka lang ba dyan? Pasin ko kanina ka pa bumubuntong hininga. Tapik ni Tanya sa akin nang lapitan ako nito sa bar counter. Ayos lang, medyo nag-aalala lang. Baka kasi hinahanap na ako ng anak ko. Hindi kasi ako nakapagpaalam na gagabihin ako ngayon. Ganun ba? Naku paano yan? Pag nagtuloy ka na dito, puro pang gabi pa naman ang duty natin. Yun na nga ang iniisip ko. Wala akong mapag-iiwanan sa bata pag nagkataon. Lalo na tansyang ko lang naman ang pwede kong pag-iwanan sa bata. Sabi ko naman kasi sa'yo, doon ka na lang sa inuupahan ko. Nandun naman si mama. Pwede siya maging tagabantay ng anak mo pag may trabaho tayo. Hindi ba nakakahiya? Ano ka ba? Ayos lang yun. Mahilig naman sa bata ang mama ko, kaya walang problema doon. Napaisip ako, hindi may kakailang maganda ang offer na yun ni Tanya. Kilala ko naman ng nanay niya. Palagay ako sa suggestion niyang yon. Ano, ayos ba? Nasolve ko na ba ang problema mo? Ngiting-ngiting napatango ako. Very good. So ngayon, okay ka na? Napayakap ako sa kanya. Oo, ayos na. Salamat Tanya. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Promise, pag nakaluwag na ako, babawi talaga ako sa'yo. Ay naku, sabi mo yan ha? Sige na, ayusin mo na yung aura mo. Istrikto si madam sa itsura, bawal dito ang nakasimangot, dapat lagi ka naka-smile, kasama yun sa uniform natin. Okay, sorry. Eto na, ngingiti na ako. Pagkasabi nun, ay masigla na ako nagpatuloy sa pagtatrabaho. Bigla nawala lahat ng pagod ko sa solusyong binigay sa akin ni Tanya. Ang bait talaga ni Lord. Abala ako sa pagpupunas ng mesa nang biglang ipatawag ako ng floor manager. Kasama si Tanya, dumiretso kami sa host stand kung saan naroon ang boss namin. Tanya and Carmela, will you please stay in the booth number 7 for a while? Oho, yung private booth? Hindi po ba may nakalaan na waitress doon? Tanong ni Tanya habang ako naman ay biglang nabahala. Delikado to, mukhang hindi pa yata ako makakauwi. Meron nga, kaso dumami ang mga bisita ng celebrant. Hindi kinain ng 3 waitress. Pasaklolong sinigo ko si Tanya. Nakakaunawang sinulyapan naman ako ni Tanya at agad na nag-wika. Paano po si Carmela? Uuwi na po siya ng 9:00, hindi po ba? Yeah, I know, but emergency kasi ito. Di bale, dadagdagan ko na lang yung bayad mo ngayong gabi. Just stay at least 11, okay? Sige na, punta na kayo sa booth at naghihintay na sila doon. Nagmamadaling utos niya sa amin at pag ano'y tinalikuran na kami. Napalunok ako ng sariling laway. Parang nanghina ang tuhod ko sa narinig. Ano daw? 11:00? Sobrang gabi na yon. Diyos ko, paano ako makakauwi? Di bale, Carmela, ipapahatid na lang kita sa boyfriend ko. Yun nga lang, maghihintay ka hanggang 2:00. Pampalubag loob na sabi ni Tanya sa akin. Habang nabaybay kami ng lakad patungo sa boat, napabuga ako ng hangin. Ano pa nga ba magagawa ko? Nandito na ako. Siguro nga, dapat na ako lumipat malapit dito. Hindi convenient para sa akin ang layo ng tirahan ko. Lalo't ganito ang nature ng trabaho natin. Bukas, aasikasuhin ko na ang paglipat namin. Tulungan mo na lang ako, ha? Oo naman, tutulungan kita. Pag uwi ko, iaayos ko na ang kwartong tutuluyan nyo. Sasabihan ko na rin si mama. Salamat. Sa loob ng boat, ay agad na sumalubong sa amin ang maingay na hiyawan ng mga kalalakihang tansyakoy languna sa alak. Unlike sa labas kung saan kami nagsiserve ni Tanya, mas wild at maingay ang mga lalaking nasa loob noon. Palibhasa, kasalukuyang nasa kalagitnaan ng performance ang mga showgirl, kung kaya tila mga bulating inasinan kung maglilikot ang mga lalaking kalahok sa party.
Tanya, paano tayo magsaserve? Halos di ako makagalaw sa sobrang dami ng bisita. Pasigaw na sabi ko kay Tanya na magsimula na kami mag-serve ng drinks. Masyado na makipot ang lugar. Dulot ng mga kalalakihang nagnanais na makalapit sa mga showgirl. Niwala ng space para makaikot pa sa kanila at makapag-serve ng inumin. Halika muna dito sa tabi ko, patapusin muna natin yung show. Tawag niya sa akin. Ako malalapit na ako sa kanya nang biglang may humaklit ng braso ko. Saglit ako nahinto at hinarap ang taong may hawak sa akin. Pag-angat ko ng tingin, agad nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Sir Aris? Ikaw?